makapigil hininga ang ganda ng tanawin dito sa Ifugao. At lalo pang natanyag ang kagandahan nito dahil sa hagdang-hagdang palayan na matyagang inukit at kinurba ng mga katutubong Ifugao na pagunahing naninirahan sa mga kabundukan. Sa paglipas ng panahon kasabay ng pag-unlad ng lalawigan, ay nasaksihan ng marami ang paniniwalang pagano ng mga katutubo. Mula sa kanilang matandang kaugalian, gawi, at pananampalataya. Ngayon ay ibinubuhay na ng marami ang tunay na pananampalatayang Kristiyano. Sa kwentong ito ng paninindigan, kilalanin natin ang isa sa mga unang kinasangkapan ng Diyos para lumaganap ang Iglesia ni Cristo sa Ifugao. Taga rito po ako sa Lubbi. Dito po ako pinanganak, gitna ng bulubundukin, katutubong taga Ifugao na tinatawag na Imipugo. Nasa burol na bulubundukin, malayo sa kalsada para walang makakaisturbo at makapag-alaga ng mga hayop na pwedeng ibenta. Payak at masayang naninirahan sa bulubunduking ito si kapatid na Joseph Kim Mayong, na isang masiglang diakono sa lokal ng Awa, distrito ng Nueva Vizcaya. Siya ay isa sa itinuturing na pioneer member ng Iglesia ni Cristo sa Ifugao. Ang lupang ito ay talagang tayuan po ng mga native house noon ng pamilya namin. Dito po sa bundok ng Lubbi, maganda po ang klima. Paggising sa umaga, ginagawa ko yung mga alaga ko na andyan, manok, aso, baboy dyan na maliit. At saka meron pa akong tilapia dyan sa baba. At naglilinis dito sa kapaligiran. Hindi naman po problema ang tubig dito dahil malapit naman yung ilog. Doon kami naglalabada, naliligo. Maski papaano, wala naman pong problema sa pagkain dahil may mga kamote dito, saging. Dito kami lumaki hanggang lumabas kami dito sa lugar na ito. At ako ngayon ay nakabalik na naman dito. Sa mahabang panahon mula nang siya'y isilang, magbinata hanggang makabuo ng pamilya, ay sa lalawigan na rin ito siya nagtrabaho bilang security guard. Sa mga ekstrang oras ay namamasada siya bilang tricycle driver at abala rin sa pag-aalaga at pagsasaka ng mga pananim. At bago pa siya maging kaanib sa Iglesia ni Cristo ay dati siyang aktibong pagano at katoliko. Nagbabaki pag may nagkasakit. Ngunit kami rin po ay katoliko at naging sakristan pa noong. Subalit dahil sa pagtataglay ng bukas na isip at damdamin, ay nagpasya siyang pag-aralan at suriing mabuti ang mga aral o doktrina ng Iglesia ni Cristo. Sa paglipas po ng panahon, ako po ay naghahanap ng talagang katotohanan. Kaya noong 1975 po, nakinig po ako sa aral ng Iglesia ni Cristo sa pag-anyaya ng tiyuhin ng asawa ko. Diyan ko po nalaman ang talagang tunay na aral na nasa Biblia. Kaya po mula po sa buntok, umuwi ako dito para kunin yung Bible po ng pinsan ko na katikis.
At bumalik ako doon at yun po ang ginamit namin sa pag-aaral. Kaya doon ko po napatunayan na iisa lamang ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, Iglesia ni Cristo lamang, ang may karapatan magturo sa tunay na aral na nakasulat sa Biblia. Mula sa kinagis ng paniniwalang pagano at pananampalatayang Katoliko, nagpasya siyang pumasok o umanib sa Iglesia ni Cristo. At ang pasyang ito ay nagbunga sa kanya ng matatag na paninindigan na siya'y magpapakasangkapan para makilala pa ng tao ang Iglesia at malaman ang mga aral ng Diyos na pawang nakasulat sa Biblia. Nagpabautismo po ako sa Iglesia ni Cristo dahil lahat po kasi ng aral na itinuturo sa Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Ito po ang nag-udyok sa akin na pagsikapan ko po habang ako'y may buhay na tumulong sa mga gawain po ng Iglesia, lalo na po yung mga ministro na aking nakakasama para ipangaral ang Iglesia ni Cristo dito sa lugar namin para malaman ng mga tao ang talagang tunay na relihiyon. 46 na taon na siyang tumutupad ng tungkulin bilang diakono. At sa loob ng maraming taon na ipinaglingkod niya sa Panginoong Diyos ay nananatili pa rin ang kanyang katapatan bilang Iglesia ni Cristo. Mula po nung ako'y nag-Iglesia ni Cristo at nag-diakono way back 1977 hanggang ngayon, ako po ay talagang tumutupad ng aking tungkulin. Payapa po kasi ang isipan ko pag nakakatupad ako. Ayaw ko pong hindi makatupad dahil talagang hinahanap ng katawan ko na tumupad sa tungkulin pagka-diakono. Sumasampalataya po ako at talagang nararamdaman ko po ang tulong ng ating Panginoon Diyos. Lalo na po pag ako at ang pamilya ko ay tumutupad ng tungkulin, payapa po ang aming buhay at nakikita ko po na ang buong pamilya ko hindi po pinababayaan ng Diyos. Sa kasalukuyan ay matagumpay na sa kani-kanilang buhay ang kanyang mga anak. Lahat sila ay masisiglang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Tinupad ng Diyos ang hinihiling ko sa Kanya para sa pamilya ko. Ang mga anak ko po nasa mabuting kalalagayan nila. Nakapagtapos po sila ng pag-aaral at may kanya-kanyang sariling pamilya at maayos naman ang pamilya nila. Halos nasa Calamba, Laguna, sa Batangas at sa Maynila. Iisa lang po ang nandito sa Lagawi at ang misis ko po nandun po sa Laguna, tumutulong din po sa mga anak kong nandun. Siya po ay masiglang tumutupad bilang diakonesa. At ang mga anak ko po ay lahat sila may tungkulin. At alam ko na yon po ay talagang biyaya ng Diyos. Pagtupad din niya sa aking ipinagpapanata sa Kanya na hindi po pababayaan ang aking pamilya. Subalit bakit kung kailang matanda na at retirado na si kapatid na Joseph bilang security guard at kung kailang matagumpay na ang kanyang sambahayan ay nagpasya siyang manirahang muli sa kabundukan ng Ifugao. Itong dahilan kaya't pinuntahan namin siya ng personal at sinubukang akyatin ang bundok na kanya ngayong tahanan. Ilang minuto lamang na biyahe mula sa lokal ng Awa na kanyang kinatatalaan ay nasa gilid na kami ng bundok ng Lugbi. Nang magkita kami ni nakapatid na Joseph sa kalsada ay agad niyang iniabot ang mga tungkod. Napaisip ako at nasabi kong mukhang may kataasan ng bundok na aming aakyatin. Matarik ang bundok.
Malaking tulong sa paghakbang paakyat ang hawak naming tungkod. Tuloy-tuloy po yung ginagawa na Pero kung wala ng ibang daan paakyat sa ibabaw ng bundok na kinatitirikan ng bahay ni Ka Joseph, naisip ko paano kaya niya nagagawang halos araw-araw ay bumababa at umaakyat sa bundok na ito. Lalong-lalo na kapag gabi na at madilim na sa paligid. Wala namang kasing supply ng kuryente dito sa bundok. Ilang sandali pa ay nasa tuktok na kami ng bundok. Maganda ang tanawin, sariwa at malamig ang hangin. Pero malayo pa pala ang bahay ni Ka Joseph. Sa ibabaw ng bundok, pagkatapos ng isang oras na paglalakad, nagpahinga kami sandali. Si Ka Joseph na rin pala ang gumawa ng pahingahan na ito. 30 minuto pa ay narating na rin namin ang tirahan ni Ka Joseph. welcome po sa munting kubo-kubo namin dito sa Lubbe. Pasok tayo. At sa muli namin pakikipagkwentuhan kay Ka Joseph, inalam na namin ang dahilan kung bakit niya piniling dito manirahan sa bundok. Gayong marami naman siyang maaaring tuluyang bahay kasama ng kanyang pamilya. Nung ako'y nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo, nangako po ako sa ating Panginoon Diyos na uuwi po ako dito sa Ifugao para magmisyon at humingi po sa ating namamahala ng ministrong makakasama ko para ipalaganap ang Iglesia ni Cristo dito po sa probinsya ng Ifugao. Gusto ko pong makita na ang Iglesia ni Cristo dito ay lalo pang lumawak at magkaroon ng mga GWS, Group Worship Service o lokal. Napakarami pa ang mga kamag-anak ko na hindi pa nakaalam ng katotohanan. At sa mga katabing mga barangay, galing yung mga ninuno namin na doon hindi pa nila alam ang aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya pumupunta ako para mag-anyaya ng mga tao para makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Para kay Ka Joseph, sagrado ang binitiwan niyang pangako sa Diyos. Noong siya'y tumanggap ng banal na bautismo sa iglesia, 5 dekada na halos ang nakararaan. Kaya po ako nagpupumilit na ibigay ang nalalabing araw ng buhay ko para ipag-anyaya ang mga aral ng Diyos sa mga tao na pakinggan po nila ang aral ng Iglesia ni Cristo. Dinalakad po namin ang mga dako ng gawain. Hanggang ngayon po, patuloy po na maski maraming hadlang sa pagtupad sa mga pagpapalaganap ay nagpupumilit po kami na pumunta sa mga lugar na wala pang iglesia. Nagtitiis para tumulong sa pag-aanyaya sa mga tao na makinig at talagang alamin ang talagang tunay na relihiyon na dapat nilang aniban. Halos araw-araw din po na lumalabas kami, pupunta kami sa gawain. Kasi gabi po ang gawain dito dahil sa araw. Halos karamihan ng mga tao nagtatrabaho. Pagdating po ng araw ng pagsamba, ako po ay tumutupad sa aking tungkulin sa pagsamba. Kung dumating ang mga suliranin sa pagtataguyod ng kanyang tungkulin, hinaharap niya ang mga ito at lalo namang nahahayag ang pagmamalasakit niya sa kanila na mga naanyayahan niya at mga nagpasyang sumailalim sa pagsusuri sa iglesia. Pag meron po kaming inaanyayahan ay pinupuntahan ng mga iba't ibang relihiyon
para siraan ang aral ng Iglesia ni Cristo. Ngunit hindi po kami tumitigil na nag-aanyaya at nagsasabi sa mga tao na aming inanyayahan na subukan ninyong makinig at alamin ninyo kung ano talaga ang tunay na relihiyon. Tumanda man sa gulang, humina man ang katawan, at kahit mapanganib man ang pagbaba at pag-akyat sa kabundukan, iniingatan pa rin niya ang pangakong binitiwan. Sa edad ko pong ito, 73 na po, at may karamdaman pa. Ngunit hindi po itong ang hadlang para ako pa rin ay makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya tinitiis ko po na maski aakyat sa bundok ay ginagawa ko po dahil alam ko po na hanggat hindi malaman ng tao ang aral ng Iglesia ni Cristo ay hindi sila makukumbinsi sa Iglesia ni Cristo. Sa pagtupad ng kanyang pangako sa Diyos na magtalaga sa gawaing ikaliligtas ng tao, buong puso naman niyang natanggap ang pangunawa at suporta ng kanyang pamilya na inspirasyon niya sa pagtupad ng tungkulin. Bagamat naiwanan ko yung pamilya ko, yung misis ko po nasa Laguna sa mga anak ko na pinag-usapan po namin na sila muna titira doon at ako muna dito para maibigay ko po yung panahon ko at nalalabing buhay ko na makatulong po sa gawain dito sa Hingyon dahil hindi ko po makalimutan na taga dito ako. At gusto ko po na ang lokal ng Awa, hindi lang lokal ng Awa, kundi dito po sa bayan ng Hingyon, ay dadami pa sana ang lokal dahil malapit na ang araw ng paghuhukom. Baka para tayong panahon ni Noah na dumating na ang bahang gunaw, wala na tayong panahon na hanapin pa ang tunay. Kaya yun po ang isang malaking dahilan kung bakit ako titiis na tumira dito sa bundok para sumama sa gawain dito sa aming bayan. Kasabay ng pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo at ng pagbangon ng malalaki at magagandang gusaling sambahan maging sa mga liblib na lugar, ang pagtatagumpay rin ng Iglesia sa lalawigan ng Ifugao. Tandang-tanda pa ni Ka Joseph ang mga naiambag nila kasama ng mga ministro at mga kapatid sa Iglesia. Kinaawaan po ako ng Panginoon Diyos na maging kasangkapan po sa kakaroon o pagdami po ng mga lokal dito sa Ifugao. Ang una po ay ang lokal ng Halyap, 1976. Ang nakasama ko po ay si kapatid na Bernabe Yarcia Sr. Siya po ang kasakasama kong naglalakad mula Lagawi hanggang doon para mabuksan at ang unang bautismo po namin ay 56 at naging ganap na isang lokal na. Mula sa pagbukas namin sa Halyap, ang sumunod po ay extension ng Lagawi, 1977. At ngayon ay naging ganap na isang lokal. Ang sumunod po ay ang lokal ng Awa. Nabuksan namin 1980 at dyan po ang unang natawag noon ay si Ka Leopoldo Ngayawan na sa kasalukuyan Pangulong Diakono ng lokal ng Awa. Siya po ay dating Mumbaki, yung nagsasagawa ng pagan belief. At ang sumunod po na pinuntahan namin ay ang barangay po ng
Halimutok 1980 at ganap na isang lokal na rin ngayon. Ang sumunod po na pinuntahan namin ay ang Hukab at hanggang ngayon po ay isang ganap din na lokal. At sa patuloy po namin pagtupad ng aming tungkulin bilang Iglesia ni Cristo, nakarating po kami sa bayan ng Nayon at ngayon naging ganap na extension ng Iglesia. Sumunod po na nabuksan din ay ang extension ng Duit, sakop po ng lokal ng Halyap noong 2017. At noong pa rin 2017 nabuksan ang extension ng Kaba po. At ngayon po ay patuloy na dumadami, nadadagdagan ang mga kapatid doon. Sa maraming taon na kaloob ng Diyos sa kanyang buhay, nakita niya ang pagtulong at patnubay sa gawain ng iglesia. Nakita rin niya mga pagtatagumpay na bunga ng kanilang mga pagpapagal. Kaya sa mga ibinibiyaya pang buhay sa kanya, hindi lamang para sa kapakanan ng kanyang pamilya ang panalangin niya. Pinagmamakaawa niyang kasangkapanin pa siya sa ikalalaganap ng iglesia. Kung babawian man ako ng buhay, madatnan po ako na gumagawa po sa mga kalooban ng Diyos. Gusto ko pong makita na lumaganap po ang Iglesia ni Cristo sa mga tao hindi pa nakaalam. Kaya hindi po ako nangangamba o natatakot sa aking pagtira dito sa bundok. Alam ko po na ang Diyos ang may hawak sa buhay namin. Siya po ang magliligtas sa amin, magbabantay sa akin at ang aking buong pamilya sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay na ito. At dito po ako masaya na dumating mang ang panahon na ako'y kukunin ng Panginoon Diyos at masasabi kong natapos ko na ang aking takbuhin. Salamat sa Diyos at ibinigay ang Daddy Joseph na ating katuwan sa pagpapalaki ng aming mga anak. Maraming salamat po sa pagiging mabuting ama sa aming magkakapatid. Kasama din po ako sa pag-aakay, pagdalo sa mga gawain kung saan tumatawid pa po kami sa ilog at naglalakad ng ilang kilometro patungo sa mga dako ng gawain. Ito po ang tumimo sa ating isipan. Kaya hanggang ngayon, pinagtatalagahan ko po ang ating tungkulin. Salamat din po dahil iminulat mo kami sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Pagpapahalaga sa tungkulin, ganon din sa gawaing pagpapanaganap. Dad, we are forever grateful and we love you po. Kaya ng aming lolo sa pamamagitan ng inyong dedikasyon at pagsasakripisyo sa pagtulong ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. hindi po kami magpapabaya sa ating sinumpaan at tungkulin. Mahal na mahal kita, Daddy. I miss you. I love you. Na mahal ko namin sa'yo, Lolo. Bago namin lisanin ang Ifugao, isinama namin si Ka Joseph sa lokal ng Lagawe. Dito ay personal siyang pinasalamatan ng ilan sa mga naibungan niya o naging kaanib sa iglesia na ipinagmalasakit niya. Agyaman kami kini Ka Joseph, kasta ti narami at ti Diyos, ngawis kada kami. O namin nga maliplipatan nga talaga ni Ka Joseph. Si Ka Joseph po ang nag-anyaya sa akin na sabi niya, makinig ka sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay masayang-masaya dahil ako po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakasama ko po noong mga 1980s pa. Hanggang ngayon sa mga pamamahayag, sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. At yun po ang nakita kong talagang
kapatid na nag-aanyaya po sa mga tao na makinig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bilang isang guro na nagtuturo din po, pinag-iisipan ko rin po, pinag-aaralan, at doon ko na-realize na tama po pala ang ginawang pag-invite sa akin. Yung pagtanaw ng utang na loob sa pioneer naming kapatid dito, at dahil sa kanya ay ito, naging kapatid na ako, at kahit na matanda na siyang, may edad na siya, lagi-lagi siyang nauuna sa kapilya para sabihin na saan ng mga kapatid, tara na sa mga gawain. Sige, tara! Tawag, text ng mga kapatid, ng mga kasama para umakyat kami sa bundok. Papasalamat din ako kay kapatid na Joseph at siyang ginamit ng Panginoong Diyos sa pag-akay sa akin, at naunawaan ko na ito pala ang tunay na iglesia na kailangan ng mga tao para maligtas sa pagdating ng paghukom. Yan ay pag-ibig sa mga kapwa para maakay nila yung mga tao na makinig. Kagaya ni Bagis Joseph na tumutulong sa mga gawain ng iglesia. Nung ako po ay nakagraduate na at unang destino ko ay nakita at nakasama ko po siya sa lokal. At siya po ay nakasama ko sa mga gawain namin sa iba't ibang dako, lugar. Nakita ko yung sakripisyo niya, yung mga pagpapagal niya, at marami siyang naibunga sa panahong yon. Kaya nga po nakakatuwa na isipin na talaga pong nagsisilbing inspirasyon po siya sa maraming mga kapatid. Dahil po sa pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pagsunod sa utos ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ito po ay nagbunga ng pagtatagumpay. Gaya po ng ginawa ng kapatid na Joseph, na ang naging resulta ay maraming mga tao ang naging kaalib na sa iglesia diyan po sa probinsya ng Ifugao. Nakapagdudulot ito ng kasiyahan sa pamamahala sapagkat nasusunod natin ang aral ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, nagbubunga tayo ng sagana na kaluluwalhati sa ating Ama. Isang pangako ng katutubo ang maraming taon nang tinutupad. Ito'y pangakong nagbunga ng paglaganap ng tunay na aral at pananampalataya. Pangakong punong-puno ng pag-ibig na ang tanging ninanais ay ang ikaliligtas ng tao pagdating ng araw ng paghuhukom. Dumating ang oras na babawiin ng Diyos ang aking buhay. Natupad ko ang aking pinangako sa Kanya na makatulong dito sa aming bayan. Maski dumarating ang panahon na nakakasakit ako, nahihirapan ako, ngunit hindi po hadlang na habang may lakas pa ako, talagang gagawa at gagawa po ako hanggang hindi ko na kaya. Yun po ang aking ipinangako, at yun ang aking paninindigan bilang Iglesia ni Cristo